Magandang gabi po. Ito po yung summary ng press conference ni John Vic Remulla giving updates doon sa arrest or surrender depending on how you call it ni Senator Jinggoy Estrada. So three main points. Una nga ay tungkol kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi yung narrative ng Jinggoy camp is that he voluntarily surrendered. Pero ang ini-insist naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ay Jinggoy was arrested. Pumunta sila ng Senado, in-enforce nila yung arrest warrant na in-issue ng Sandigan Bayan in relation to the plunder complaint na non-bailable at binasahan si Senator Jinggoy ng kanyang Miranda rights at nakapag-press conference pa si Senator Jinggoy, but Remulla supposedly warned Estrada na anuman ang sabihin mo dyan sa press conference na yan, it might be used against you in court. So, dinala after noon si Estrada sa Camp Crame, nangyari doon yung booking procedure kasama yung picture ng mugshot, yung thumb marks, at after ay dinala siya sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan kasi kailangang ipresenta yung return of warrant. At pagkatapos may presenta ng importanteng dokumentong yon, tsaka magdedesisyon ang Sandigan Bayan kung saan i-detain, kung anong detention facility ilalagay si Senator Jinggoy. Nasabi na in previous days na yung New Quezon City Jail sa Payatas ay nahanda na para sa arrest ni Senator Jinggoy, but it's still up to Sandigan Bayan kung saan siya ilalagay. Yung second point is yung Cayetano angle because Senate President Alan Peter Cayetano accompanied Senator Jinggoy patungo sa Camp Crame. Sabi po ni Remulla, ang intindi niya, it was a way of Cayetano to show solidarity kay Estrada na kaalyado niya sa Senate majority. Ang consequence ito, ang impact nito, walang Senate President po sa mga oras na yon sa Senado. Actually, bago yung aresto, nakunan pa na nagkaroon ng siguro medyo mainit na sagutan sa pagitan ni Cayetano at Remulla sa Senado kani-kanina lamang. At ang side of the story ni Remulla, ini-insist daw ni Cayetano that no senator should be arrested inside Senate premises. Pero ang sagot dito ni Remulla, you lost that privilege when you let Senator Bato de la Rosa escape. Because if you can remember, if you can recall, a few weeks back ay binigyan ng protective custody o isinailalim ng Senado sa protective custody sa Senator Bato de la Rosa while he fully exhausts all his legal remedies in relation to the arrest warrant issued by the International Criminal Court. Pero yun nga, nagkaroon ng shooting sa Senado and hours later, nakatakas na si Senator Bato de la Rosa. At yung ikatlong punto po kanina sa press conference pa rin ni Remulla, si former Public Works Secretary, DPWH Secretary Manuel Bonoan ay sumuko rin, isa rin siya sa 5 na-issuehan ng arrest warrant ng Sandigan Bayan for the non-bailable case of plunder. Pero sabi ni Remulla, siya raw ay immediately dinala sa ospital ng PNP due to hypertension. As per Remulla, imminent na daw yung stroke ni Bonoan. At isa sa ilalim daw si Bonoan sa hospital arrest for an indefinite period of time after he is charged. So yan po ang summary ng press conference ni ni DILG Secretary John Vic Remulla. Inaabangan na lang natin sa Sandigan Bayan kung ano yung mga sunod na mangyayari at kung saan magpapalipas ng gabi itong si Senator Jinggoy Estrada na so far ay ang highest official na nakasuhan, na-issuehan ng arrest warrant in relation to the flood control corruption scandal that has rocked the Marcos administration. Ako po si Dwight De Leon, manatiling nakatutok sa Raptor.